What's up mga kasimula? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang mag-register sa LTMS portal or Land Transportation Management System ni LTO. At susubukan na rin natin kung paano nga ba mag-exam doon sa tinatawag natin na CDE. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga actual na sasagutan natin. Ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go na! By the way, welcome na welcome ka dito sa Kasimula TV. At kung interesado ka sa mga viral news, YouTube tips, computer-related tips, pindutin mo lang ang subscribe button sa baba para lagi kang updated sa mga latest nating videos. Okay mga kasimula, so start na natin. So ano ba yung unang dapat natin gawin pag pupunta tayo sa LTO portal? So punta lang tayo sa Google, type natin LTO portal. So, ganun lang kadali, LTO portal, then click natin tong LTMS online portal. Kung registered na kayo, magla-login na lang kayo dito. Pero ngayon, ang gagawin natin is, para naman dun sa mga hindi pa nakakapag-register, tuturuan na rin natin. Click lang natin yung register para mabilis lang tayo. Then yan, lalabas yung terms of agreement, nasa sa inyo na kung babasahin nyo yan lahat. So, ako hindi na. So, click lang natin yung yes. Then, itong LJTR, itatype lang natin dito. So, kung ano yung exactly na nakalagay, kung capital yan, is dapat capital din yung ilalagay natin. Next lang natin. Yan. So, the encoded security code is wrong. So, mali ako. LJTR. So, which is tama naman kapag hindi naman okay, parang pinga siguro yon. Pero refresh na lang natin para magkaroon tayo ng bago. UG9IA. UG9IA. I think parang gano'n siya. Yun, so pasok na. So ngayon, ang gagawin naman natin is gusto nating mag-register. So as individual, kailangan doon tayo sa individual. So yan, kung organization or companies, merge, other entity, medical clinic, driving school. So dito sila mag-i-enroll. Okay, so ang kailangan natin at purpose lang naman natin is para doon sa CD exam as individual. So click lang natin tong enroll as individual. Ayan, so once na naklik na natin, nandito na tayo sa first step, existing license. So meron naman tayo existing license, kaya nga tayo magre-renew. Okay, so yan, so next lang natin, click natin yung yes. Then if fill up lang natin tong driver's license number natin, expiry date, serial number. So ano mo na to, kung hindi ka naman conductors yung license na i-re-register mo, so hindi mo na kailangan to. So ito lang, yung tatlo lang yung kailangan natin. So saan natin makikita yung license number natin? As mentioned sa image natin, andito lang yan. License number, city yun, blah blah blah. Kung ano nandun sa license mo, yun yung isusulat mo. Same as doon sa expiration date. So yun din yung ilalagay natin dito. Okay, so next natin, once na tayo, na-fill upan na natin yan, next lang natin. So once na nag-next, lalabas naman nakasunod dyan is, yan, yung another form, then another form, then fill upan mo lang. So kung kumpletuin mo lang, so yung mga married, etc. and so forth. So next naman, after nun, ine-next mo lang siya. Then, you are successfully registered. So once na na-fill up mo na kumpleto yon, i-display na sa iyo agad yung successfully registered niyan. So, hindi pa tayo tapos doon. So, kailangan yung email mo na in-enter doon sa information mo is na i-open mo yon, na make sure na i-open natin. So, pupunta ka ngayon sa email mo. So, then marireceive mo tong email notification na to. So, after nito, i-click mo lang yung link na blue, yung kulay blue. So, just once last step to complete your registration, please click this link. Okay, so click lang natin. So, once na na-click natin, i-redirect ngayon tayo ulit doon sa LTO na portal. Okay, so next natin is magse-set naman tayo ng password. So, note lang natin, minimum length is 8 characters. Password must list alphabetic or character number. So, should be may number yan, may capital letter yan, and may small letter. So, yun yung requirements niya, no? So, magbibigay ako ng example. 1, 2, 3, capital P, A,
SSWORD, tapos 123 ulit. So 123 password 123. So yun yung sample natin, yung capital, yung P is capital para at least ma-reach natin yung requirements ni LTO pagdating sa password. So type lang natin dito sa new password, then confirm password din. Okay, so set password natin for login kung na-validate na ni system, kung tama yung password na rolling natin. So automatic yan, makikita nyo na yung terms of conditions. Okay, so nasa sa inyo ulit kung babasahin nyo yan. More on data privacy rules naman to. Okay, so accept lang natin. So once in-accept natin yan, mag-display na agad yung your account has been verified and confirmed. So yan, kompleto na, meron na kayong registered na LTMS port. Once in-enter na natin ang password, sign in lang tayo. Then, voila! Andyan na tayo, meron na tayong account sa LTO portal. By the way, welcome na welcome ka dito sa Kasimula TV. At kung interesado ka sa mga viral news, YouTube tips, computer-related tips, pindutin mo lang ang subscribe button sa baba para lagi kang updated sa mga latest nating videos. Ayan, so next step natin, gusto natin mag-exam ng CDE exam. Okay, so saan tayo pupunta? Click lang natin yung e-services. Ay e-learning pala. So click natin yung CDE Online Validation Exam. Okay? So walang kakabahan dito, sobrang dali lang nito talaga. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong matakot mag-register at mag-exam. Dahil dito, tuturuan ko kayo. Ngayon, first time ko lang din mag-e-exam dito sa CDE. Susubukan natin kung makakapasa tayo. So, use the CDE Online Validation Form, your driver's license renewal application. So, the passing score to create a certificate, 50% or less, 3 correct answer, 13 correct answer out of 25 question, there is no time limit. So maganda yon. So there is no time limit, so pwede kang mag-search sa internet while nagsasagot ka dito sa exam na to. So click natin yung start. So English or Filipino, subukan natin yung Filipino. Okay, so dahil Filipino tayo, so click lang natin yung Filipino. Yan. So, maari ka bang magparada sa bangketa? Syempre, hindi. So, silang tayo. Second question natin, maari bang gamitin ng duplicate o kopya ng lisensya sa pagmamaneho? Syempre, hindi rin. Okay, so hindi natin pwedeng gamitin yung duplicate ng lisensya. Yung isang lisensya natin ay isa lang. Okay, alin sa mga sumusunod ng pahayagan totoo? Ang isang may hawak ng DL, ang DL is driver's license. Okay, so ang isang may hawak ng DL na may authority na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan magmaneho ng sasakyan na automatic, which is pwede naman. So, pwede siya. Ang isang driver sa may otoridad na magmamaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan automatic. So, totoo to. Alin sa mga sumusunod pa totoo. So, parang totoo to. Itong A. Ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwede magmaneho ng sasakyang manual. So parang pareho lang siya. Teka lang ha. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng mga automatic na transmission. Medyo nakakalito lang siya. Okay? So ang isa ulit, alin sa mga sumusunod ng pahayag ang totoo? So wala naman tong limit, pag-aralan natin maigi. Ang isang may hawak ng driver's license may otoridad na magmaneho ng manual transmission, which is tama naman. Medyo mahirap. Confusing. So, hulaan natin to. Mag-B tayo. So, mali. Parang mali yung B So, B tayo. Next natin. Okay? So, ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? So, 16 years old. Ang tamang edad, 16 and above. Okay? 16 pataas. Okay? So, kung 18 and above, 18 to 16 ka, kailangan mo ng kung 18 below hanggang 16 ka, kailangan mo ng
authority letter galing sa magulang mo, then ID ng management, ng magulang mo rin. Okay, so yun. Next natin. So, ang inyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka ba magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang inyong lisensya? Oo, basta sumunod ka sa batas trapiko, pwede. Hindi, kasi nga expired ka. Oo, basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggalan at huwag itong hihinto sa daan. Huwag hihinto sa daan. So, hindi, syempre. So, kung expired ka na, siguro, maglakad ka na lang. Pumunta ka dun sa LTO. Kasi hindi ka na expired ka na. So, kumbaga sa doktor, expired yung lisensya mo, hindi ka pwede mag-opera. Okay? So, hindi. So, maglakad ka, pumunta ka dun sa LTO. Huwag ka na mag-drive. So, hindi. So, next. Ano ang dapat ilagay ng isang driver sa dulo ng kargamento na sumobra ng 1 metro ang haba sa kanyang sasakyan? So, the usual, nilalagyan natin yung mga plastic yan, di ba? Makintab at kulay itim na bandera sa sako. Red flag measuring at 360 cm. So, ito, the usual, parang red. Hindi ko sure yung pinakakulay niya. So, next natin, saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? So, isa sa harapan, isa sa likod ng sasakyan, dalawa sa harap, isa sa harap, windshield, likurang salamin. So, A, the usual, napakadali. Diba? Sobrang dali. Yung isa lang talaga nahirapan tayo. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? Tulungan ang naaksidente, tumakbo at nagtatago, tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. So, ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver? Tulungan ang naaksidente. Okay, so tutulungan mo, syempre dapat tanungin ang biktima ng pagkakakilanlan. So, aksidente siya, it's either A or C, pwede siya. Tutulungan mo yung aksidente, tanungin mo ang biktima ng pagkakakilanlan. So, syempre, pag tinulungan mo siya, tatanungin mo na rin, di ba? So, tulungan na lang tayo. Okay, so interaction. Ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyan pang emergency? So, minto, tumawid intersection, baka magbigay daan. Kumaway sa sasakyan pang emergency, sabihan maghintay. Okay, so pwede tayo huminto, tumawid sa intersection muna bago magbigay ng daan. So, okay, so huminto tayo kapag may mga emergency, yung mga ambulance yan. So, okay. So, 9 na tayo. Napakadali. Maaari bang gamitin ng isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos ang kondisyon? So, ito ang medyo sa akin. Child restraint system. Ano ba yung child restraint system? Oh, basta ito ay pinapayagan na child restraint system. Okay, so search natin to. Take note, wala tayong oras pagdating dito. So, search natin child restraint system. Ano ba yung child restraint system? Includes, okay. So, ayun na. Okay, so, yun. So, maaari bang gamitin isang child kung ito ay expired na kahit hindi maayos pa ang kondisyon? So, expired na kahit maayos pa ang kondisyon. So, kung expired, so, wag na natin gamitin. Pero, yun nga, sabi ng Pilipino, hanggat maganda ang kondisyon, gamitin na natin. Okay, so, ayun, nag-ano tayo sa LTO, so, susunod tayo dun sa batas. Okay, so, basta ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. So, hindi, wag natin expired So, hindi tayo, sumusunod tayo sa batas. Mabait dapat tayo sa mga sagot natin. Okay, so, kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho. So, hindi mo pwedeng pahiram anytime yan. Okay, sa oras ng emergency, kailanman ay hindi pinahintulutan sa mga taong nag-aaral na magmaneho. Okay, so, hindi natin kailangan pahiram yung license natin. Okay, anywhere. Okay, so, papahiram lang natin or papakita natin yan kapag meron tayong kinukuha ng mga enforcer, okay? Or hinihingi ng enforcer para makita lang, okay? So, anything, hindi natin okay? So, B tayo, hindi pinapahintulutan. By the way, welcome ka dito sa Kasimula TV. At kung interesado ka sa mga viral news, YouTube tips,
computer-related tips, pindutin mo lang ang subscribe button sa baba para lagi kang updated sa mga latest nating videos. So, next natin, ano ang kahulugan ng kulay dilaw ng bangketa? So, kulay dilaw, solid yellow, wag ano dyan, didikit or wag dadaan, wag mag-overlap. Bawal magsakay, magbaba, bawal magpasabit, bawal pumarada. Okay, so bawal pumarada siguro kasi bawal magpasabit. So, bawal pumarada dun sa mismong yellow lane na yun. Okay, so sa EDSA nga, yellow lane yan, bus lang yan dyan, hindi ka pwedeng pumunta dyan. Okay, so bawal pumarada. Bawal magsakay, magbaba, bawal magpasabit. Magpasabit. Pwede magpasabit kasi sasabit ka doon. Bawal pumarada. Doon sa may yellow lane. So, bawal pumarada tayo. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? Sa tangke ng gasolina, sa likod ng motorsiklo, sa takip ng tangke. So, the usual na nakikita natin sa likuran ng motorsiklo. So, B. Sobrang dali. So, kailan maaaring hindi gumamit ng child resistance system ang isang bata? So, child restraint system ang isang bata, ayun na, kung ang bata ay nahuhuli sa kanyang schedule sa ospital, kung ang bata ay pupunta sa eskwela, kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medical. Kailangan maaaring di kumain kung ang bata ay nahuli sa kanyang schedule sa ospital, kung anong bata ay nahuli sa kanyang schedule sa ospital, kung ang bata ay pupunta sa eskwelahan, pwede naman yun. So, kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medical. So, ayan. Siguro C. Ito kasi, kung ang bata ay mahuhuli sa kanyang schedule sa hospital. So, pwede naman siya kung schedule lang naman. Ito, so T. So, yung iba mga question is medyo, out of this word. Pero yun nga, kailangan natin i-analyze kung ano yung mga positive na kailangan gawin natin. Ano ang kahulugan nito? Palusong, paahon, mag-ingat sa pababang sasakyan. So, palusong, paahon, paano ba palusong? So, mag-ingat sa mga pababang sasakyan. No, hindi siya mag-ingat sa pababang sasakyan, kundi pababa. So, pababa, pinapakita sa atin yun na pababa, palusong. Ano ba yung paahon? Paahon, pataas, palusong, pababa. Okay, so A yan. So, palusong tayo. So, next, anong edad maaaring sumakay sa harapan ng isang bata? RA 11, 1 to 9. So, 13 gulang pataas, 16 taong gulang pataas. So, yun. So, as I said kanina, madali tayo. Yung RA 120 age limit. So, search lang natin, 12 years old. So, 12 years old, taong gulang pataas, 16. So, 13. Okay? So, ganun lang kadali, di ba? So, ano ang maaaring ipataw sa paglabag kung isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? Okay. So, ano tong field sobriety test na sobriety test? Ano ang maaaring ipataw sa paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? So, search natin ano ba yung field sobriety test. Okay, so field sobriety are groups of 3 tests used by police to determine if a driver is impaired. Assess balance. Okay, so more on lasing yata to. So pag walang bahala sa senyas trapiko, pag maneho ng lasing, initial na naman. So lasing to. Lasing yung field sobriety test. Okay, so based dun sa research natin. So ina-assess kasi yung mga balance niya. Okay, so lasing to marahil. So 17 na tayo, 18. Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho o kung driver hindi na parehistro ang telepono. So hindi ko sure kung may rehistro o kung driver gumagamit ng wireless na gadget. Driver hindi gumagamit ng wireless na pandinig at microphone. Ang paggamit ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho. Oo naman. Bawal habang nagmamaneho kung hindi gumagamit ng wireless na pandinig at microphone sa gadget. Oo, kung driver ay gumagamit ng wireless na gadget. Okay, so ito check naman to, pwede to. Oo, kung driver hindi napairehistro ang telepono sa LTO. Hindi ko sure kung napaparehistro ito. Oo, kung driver ay hindi gumagamit ng wireless. So, C tayo. Hindi ko lang sure kung kailangan mo iparehistro yung telepono mo sa LTO. Okay? So, C tayo.
So, 19, ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operation System, TOP, sa pagmamaneho. Ano yung Temporary Operations Permit? Okay. So, search natin, hours. So, temporary operation permit, 72 hours natin siya. So, ganun kadali, di ba? So, mag-online na kayo kaysa dun sa ilang pulgada maaari maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan. 2 pulgada. Pulgada man. Okay, so try natin i-search to. Hindi ko alam kung ano yung ano niyan eh. Pero depende dun sa mandato sa ano, anti-distracted law, din na sasakyan, ilang pulgada, 4. Ang answer, 4 na pulgada. Okay, so 4 na pulgada raw. Oh. Oops, parang may nakita ko doon, no? Ayun, no? Listing, no? Pwede nga tayo. Subukan natin, ha? Subukan natin dito sa lahat. Pero sobrang dali lang talaga ng ano, ha? Ng sagot. Subukan natin, i-copy-paste natin to. Enter natin. Okay, so hanapin natin listing fee, isang rotonda. So, answer is sa pinakakanan. Okay, so sa pinakakanan daw. Oh, ayun, sobrang dali. LTO, ano na yan? Ano nangyari dyan? Bakit may ganung pagkakataon dyan? So, ilan dapat gamitin driver ang kanyang helmet? So, mababa yung mixing. Pero yun nga, hindi ko na-encourage na i-copy nyo. Intindihin nyo maigi. So, ayun, nagkaroon tayo ng idea. May nakita akong sikreto malupit na pagsagot. So, patuloy na lang natin. So, pero yun nga, encourage natin na wag ganun yung gawin natin. So, ang talaga, ng helmet dapat gamitin. Answer is standard motorcycle cycle. So, helmet na ayon sa pantunan ng DEI. Okay, so wala, kailangan dapat, wala. Okay, so, ang anong klase helmet dapat gamitin? Okay, so wala dun yung sagot. Wala dun yung tanong. So, mahaba. Kailan dapat gamitin ng driver kanyang helmet? Sa mahaba o mixing biyahe? Para sa mahaba o para sa kalahatang kalsada. Okay, so tayo, anytime kailangan natin gamitin yung helmet natin once na sumakay tayo sa motorsiklo. Okay, so ilang taon na maaaring bigay sa lisensya driver sa mayroong ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation? So, 10 taon na lisensya, 5 taon, 3 taon. Hindi ko sure to, ha? Hindi ko sure kung may ganoong ano, yung ang taon ng lisensya. So, sagot is 5 taon daw. 5 taon na lisensya. Okay, so 23, konti na lang. Ayan, so konti na lang, 24 out of 10. Maaring isuspindi ang rehistro sa sasakyan kung ito ay kung ang sasakyan maayos na inspeksyon ng sasakyan na hindi kaaya-aya, sasakyan na hindi registrado sa pagmananto oras ng pagnahuli ito. So, C. So, once hindi ka registered, yung sasakyan mo, huling ka, pwede niyang confiscate or isuspinde. Okay, so next tayo. So, kailangan ginagamit ng alcohol breath analyzer. So, more on yung sa kanina natin, field sobriety test. So, ito yung sagot lang din kanina. Okay? So, B tayo. Check natin yung congratulations! Nakatapos tayo sa 76% tayo. Okay, so sobrang dali. So, print certificate na natin. Try natin. So, print certificate, new tab tayo. Okay, so napakadaling makapasa sa LTO nang walang kahirap-hirap. Ganun lang. Hindi mo na kailangang magpatulong sa iba, hindi mo na kailangan ng mga magbayad ka pa sa kung ano-ano. Kundi ang gawin mo lang, sundin mo lang to, panoorin mo tong video na to, napakadali talaga. Okay, so hindi mo na kailangang magpakahirap, hindi mo na kailangan magbayad sa iba, hindi mo na kailangan magpa-assist sa iba, basta kompletuhin mo lang panoorin ng video na to at matututunan mong sagutin lahat ng mga kailangan dito sa CDE exam. Okay, so that's it guys, napakadali talaga. Nakapasa tayo ngayon sa CDE exam. Okay, maraming salamat. By the way, welcome na welcome ka dito sa Kasimula TV. At kung interesado ka sa mga viral news, YouTube tips,
computer-related tips, pindutin mo lang ang subscribe button sa baba para lagi kang updated sa mga latest nating videos.